Hey! Welcome back to my video. Today, ang pag-uusapan natin ay writing strong character arcs. Kasi sa isang story, I believe ang sinusundan kasi ng mga readers is character. So you can have a really generic and very cliche na plot, pero pag interesting yung character, kapag maganda yung build mo sa character mo, natotolerate siya ng mambabasa. Pero kung maganda yung plot mo, but your character really sucks, I don't think natotolerate siya. I think konti lang yung nakaka-tolerate kapag yung character is tsaka. Why? Kasi ang sinusundan nung readers is yung character. So, 5 tips about writing strong characters arc. Number 1, define mo yung goal and motivation nitong character. Kailangan alam natin kung ano yung goal and motivation ng character. I believe na pag-usapan natin ito sa ibang video na sa lahat ng characters talaga meron silang motivation. So even villains meron silang motivation, even villains meron silang goals. Your characters dapat meron silang goal kung bakit sila nandun. Kasi kung wala silang goal, wala silang motivation, ang ginagawa nila doon. Para saan yung storya mo? Diary? Anyway, so, yun. Define mo yung goal, define mo yung motivation. Kailangan alam ng mambabasa mo kung ano yung nila, ano yung gusto nila, ano yung mission nila dun sa story na yun. So, meron silang panghahawakan, meron silang kinakapitan kung bakit nila sinusundan yung character mo. This way, nagkakaroon siya ng direksyon. Hindi siya pauli-uli, hindi siya kung ano-anong ginagawa doon sa storya mo. Meron siyang goal, meron siyang plan, meron siyang motivation na nagpapamove sa kanya forward doon sa story. Number 2, establish mo yung flaws and strengths ng character. So again, we have flaws and strengths. Why is that? Bakit kailangan natin lagyan ng flaws? Gusto natin perfect yung character natin. Kailangan, kasi love natin yung character natin. Tayo gumawa dyan eh. No, kailangan tao siya. Meron siyang flaws, meron siyang, 'di ba? May baho siya sa katawan, 'di ba? So hindi porke bida siya ng storya mo, hindi porke siya yung protagonist, perfect good siya. No. And of course, hindi porke villain siya is all bad siya because walang taong all good, walang taong all bad. So, create ka ng flaw and strengths nila. So, para nabubuo sila, nagiging tao sila, nag-humanize sila. So, relatable siya dun sa mga nagbabasa. And also, kasi, having flaws and strengths, nagkakaroon sila ng, pagiging individual nila. Nagiging silang individual and nagkakaroon sila ng unique perspective, unique way on how to deal with the challenges dun sa storya mo. Halimbawa, ang character mo ay sobrang talino niya pero hindi siya makausap ng tama, ganyan. Halimbawa, yung character mo, gwapo nga siya, kaya lang, takot siya sa pusa, kunyari, ganyan. Diba? Ang perfect niya, talagang siya ay, tawag dito, sikat dun sa school. Athlete, ganyan, napakagaling, matalino, mataas sa mga grades, magaling sa sports, gwapo, perfect, ganyan. Perfect na perfect siya. Pero pag nakakita siya ng ipis, tumitili siya. Di ba? Nagiging interesting yung character niya, di ba? Number 3, create meaningful conflict and challenges. Bakit? Because yung story is nabubuo talaga ng conflict and challenges. Ito yung nagpo-push dun sa character mo. So, in order for you to create a strong character arc, bigyan mo sila ng conflict, bigyan mo sila ng challenges. Huwag mo silang babyhin. Binibaby mo eh. Diba? Huwag mong mahalin lang ng tuloy. Kung mahal mo, saktan mo. bigyan mo ng conflict, bigyan mo ng challenges. Mag-sorry ka na lang habang tinatype mo kasi sinasaktan mo sila. Pero, di ba, tough love. Sabihin mo na lang, para to sa para to sa ikabubuti mo, para to sa character development, ganyan. Halimbawa, yung character mo takot siya sa meron siyang stage fright, 'di ba? Pero para mailigtas niya yung kanyang komunidad, 'di ba? Para mailigtas niya yung kanyang baryo, kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang tumindig, 'di ba? Sa sarili niyang mga paa, kailangan niyang labanan ng mga masasama kahit meron siyang stage fright. So nagsasalita siya sa harap ng sa harap ng mayamang nangaaway sa kanila.
nanginginig-nginig na siya, pinagpapawis na siya, pero kailangan niyang ilaban, di ba? O, hinarap niya yung challenges niya, yung kanyang conflict, na-build yung character niya, nag-level up siya. Number 4, show internal and external change. Ano to? Baguhin mo yung character mo. So, nagkaroon na sila ng conflict, nag-face sila sa challenge, magkakaroon siya dapat ng pagbabago. So, since nakatayo na siya sa sarili niyang paa, si character mo, so sa next, yung emotional kinembler niya, di ba, nagbago na, nag-change na, hindi na siya ganun katakot sa harap ng mga tao, hindi na siya ganun katakot magsalita. Because, na-face na niya yung fears niya, di ba, nagbago na siya, di ba, ganun eh. So this way, nagkakaroon ng katotohanan, 'di ba, ng realism yung sinusulat mo kasi nagbabago yung mga character. Hindi siya static yung character, hindi lang hindi siya stagnant, 'di ba? Nagkakaroon siya ng dynamics and that's good. And number 5, i-align mo yung arc ng character mo, yung conflict na pagdadaanan niya, yung change na mangyayari sa kanya dun sa tema ng story mo. So halimbawa, yung character ni Hercules dun sa Disney film na Hercules, yung cartoons, yung animated na ano niya, one of my favorites actually. The theme of the story is true strengths wala sa physical kundi nasa kalooban mo. So yung pagiging real hero, yung pagiging tunay mong lakas ay nasa kalooban. So 'di ba, tsaka lang siya naging god. Tsaka lang siya naging na-welcome dun sa Olympus nung super strong niya inside, hindi yung physical strength niya, 'di ba? Kasi nung physical strength niya, normal lang siyang tao. Demigod lang siya na malakas, overpowered, 'di ba? Pero nung na-conquer niya yung sarili niya, nung nailabas niya yung tunay niyang strengths inside, tsaka siya naging God. So, yung arc na yun na finding the strengths within, iba, connected siya dun sa theme nung storya. So, if you're going to create an arc dun sa character mo, halimbawa, redemption yung theme ng story mo, so you have to have a character na mag-a-align yung qualities doon, 'di ba? Looking for forgiveness, 'di ba? Yung matututong magpatawad sa sarili, matututong magpatawad and all. Naka-align yung arc ng character mo dun sa theme nung story. So that's how you create strong character arc. So yeah, sana may natutunan kayo, and of course if you like the video, hit the thumbs up, and kung meron kayong gustong i-video natin, gawa natin ang video, i-comment pa sa baba. And of course, follow me on my social media accounts, chat with me, and yun lang.